Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, "Kamamatay lang po ng aking anak na babae. Ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya ay mabubuhay siya." Tumindig si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon nang dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit, sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako." Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananalig." Noon ding gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Magsilabas kayo, hindi patay ang bata, natutulog lang." At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya, hinawakan sa kamay ang bata, at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing yaon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ng katabi ng magandang tanghali? Mga kapatid, hindi natin makakaila na sa buhay natin, tayo ay nakakaranas ng problema, nakakaranas ng pighati, nakakaranas tayo ng pagkukulang. Kaya nga magandang tanungin, kapag tayo po ay nakakaranas ng problema, kanino po tayo tumatakbo? Kanino po tayo lumalapit? Kanino po tayo humihingi ng tulong? At madalas, aminin man natin o hindi, kapag tayo ay nagigipit, lumalapit tayo sa taong alam natin na tayo ay matutulungan. Tama po ba? Kapag tayo ay nahihirapan, lalapit tayo sa taong alam nating magpapagaan ng ating hirap sa buhay. Pero ang tanong, sino po ba ang nilalapitan natin? Baka maling tao. Baka maling lugar ang pinupuntahan natin. Baka maling tao ang hinihinga natin ng tulong. Maling lugar ang ating pinupuntahan upang makasumpong ng tulong. Bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan itong ating pagninilay para sa araw na ito? Dahil napakinggan po natin mga kapatid sa ating ebanghelyong napakinggan, dalawang kwento po. Una, isang pinuno ng Hudyo na kung saan ang kanya'y
nung saan yung kanyang anak ay may sakit. At lumapit siya sa Panginoon. At anong sabi niya sa Panginoon? Kamamatay lang po ng aking anak na babae. Ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya at mabubuhay siya. Marahil nung mga panahon na yon, alam nung pinuno na ito na si Jesus ay may kakayanan. Kakayanang magpagaling ng mga may sakit. Kakayanang bumuhay ng patay. Kakayanang magpatawad ng pagkakasala. Alam niya ang kakayanan ng Panginoon. Kaya pinagkatiwalaan niya si Jesus. Pero alam natin ang kwento na habang sila ay papunta doon sa bahay ng pinuno, merong isang babaeng dinudugo ng 12 taon. At anong sabi niya? Mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Doon sa pinuno, ang sabi niya, maipatong lang ni Jesus ang kanyang kamay, mabubuhay yung kanyang anak. Itong babaeng dinudugo, ano ang sabi niya? Mahipo ko lamang ang dulo ng damit ni Jesus, gagaling din ako. Di ba minsan mga kapatid sa buhay pananampalataya natin, kapag tayo po ay pumupunta sa simbahan, ano po minsan unang ginagawa natin? Gusto nating humawak sa imahen. Tama po ba? Pero ang ibang relihiyon, tinutuligsa tayo dyan. Idolatry daw yan. Hindi daw magandang practice yan. Pero hindi po ba mga kapatid, napakagandang simbolo at pagpapaalala po ito sa atin na sa mga oras na wala na tayong makapitan, meron tayong Diyos na tunay na makakapitan. Kung wala na tayong ibang malalapitan, merong Diyos na pwede nating lapitan. Kaya nga, sa paghawak natin sa mga imahen, sa paghawak natin sa imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno, pinapaintindi ito na sa atin na sa kabila ng hirap ng buhay, sa kabila ng pagdurusa, merong Diyos na pwede nating kapitan. Pero mga kapatid, hindi lang tayo ang kumakapit sa Diyos. Sa dulo ng Ebanghelyo, pagpasok ni Jesus sa tahanan ng pinuno, ano ang kanyang ginawa? Hinawakan sa kamay ang bata. At ano pong nangyari? Bumangon ang bata. Madalas, mga kapatid, akala natin tayo ang kumakapit sa Diyos. Pero napakaraming pagkakataon sa buhay natin, ang Diyos ang kumakapit at humahawak sa atin. Baka tayo lang minsan ang bumibitaw dahil nawawalan tayo ng tiwala. Nawawalan tayo ng pananampalataya. Pero maraming pagkakataon, ang Diyos ang nakahawak sa atin. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, marahil kagaya tayo ng pinuno, may mga problema, may hinagpis. Marahil kagaya din tayo ng babaeng dinudugo, may sakit, may paghihirap. Pero tandaan natin, merong Diyos na nakahawak sa atin. At hawakan din natin ng Diyos dahil sa ating paghawak sa Kanya, tunay tayong makakaranas ng biyaya at pagpapala. Kaya po sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, para sa araw na ito, humawak tayo sa Jesus. Humawak tayo sa mahal na pong Jesus Nazareno. Huwag tayong bibitaw, maniwala, at lalo tayong magtiwala sa kabutihan ng Diyos. Amen.